Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Reverend Fe Marcos Jacinto, ang inyong tagapagsalita sa ating morning devotion. At ang ating pong pag-uusapan at pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 10 verse 32 to 39. Ganito ang sinasabi: "Kaya't ang sinumang umamin sa akin sa harap ng mga tao, aaminin ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sinumang magtatakwil sa akin sa harap ng tao, itatakwil ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa sanlibutan. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Sapagkat naparito ako upang paghiwalayin ang mag-ama, mag-ina, at magbiyanan. Ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling mga kasama sa bahay. Ang sino mang mas mahal ang ama o ina kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang mas mahal ang anak na lalaki o babae kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang hindi pasan ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang naghahangad na mapanatili ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang magwawaldas ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon nito ng walang hanggan." So, mga kapatid, ang tunay na halaga ng pagsunod kay Kristo, madalas nating iniisip na ang pagsunod kay Jesus ay laging madali, smooth, at walang hamon. We think faith means no problems, no conflict, and everyone will agree with us. But today's world tells us the truth. The true disciples demands courage, priority, and sacrifice. Una ay yung sinasabi sa verse 32 and 33. Acknowledge Him. Walang pagtatago. At ito yung hamon ng ating Panginoon sa ating ngayong umaga. Huwag ikahiya si Kristo. Do not be ashamed of Jesus. Sa trabaho, mapa sa eskwelahan, mapa sa pamilya, kahit saan mang sulok tayo naroon, kapag tinanong ka kung sino ang iyong tagapagligtas, kapag tinanong ka, at sasabihin mong ng malakas, ang aking Panginoong Diyos lamang, ikaw ay tunay na hindi nagtatago ng pagsunod sa atin. Hindi ikinakahiya ang pagsunod sa ating Panginoon. Jesus says, "If you stand up to me here on earth, I will stand up for you before God in heaven." Pero, kung itatakwil mo siya, para lang hindi ka mapahamak o magustuhan ng iba, magustuhan ng tao, He will also deny you. Ang pag-amin ay hindi lang sa salita, mga kapatid. It's a bold choice. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Not peace but a sword. Sabi sa 34 to 36. Medyo nakakagulat ang salitang ito ng ating Panginoon. I did not come to bring peace, but a sword. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, para sa atin? Hindi ibig sabihin ay giyera o dahas ang tinutukoy ng ating Panginoon dito sa tekstong ito. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya ay lumilikha ng pagkakaiba. When you choose Jesus, your values change. Your priorities change. Sometimes, even your own family and friends will not understand. Maaring magkaroon ng alitan. Maaring hindi dahil hindi mabuti ang pagtanggap ng Ebanghelyo, kundi dahil yung light exposes darkness. Ang katotohanan ay naghihiwalay sa tama at sa mali.
Laging yun ang sinasabi ng ating Panginoon. At yun ang ipinapakita niya sa tekstong ito, na dapat makita ang katotohanan ng laging paghihiwalay ang tama at ang mali. Sunod ay yung sinasabi sa verse 37, Jesus must be the first. Ang pinakamahalagang tuntunin, siya ang dapat nasa unahan. Siya ang number one. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Siya ang ating number one. Totoo mga kapatid, mahalaga ang magulang. Mahalaga ang anak. Mahalaga ang pamilya. But no one and nothing comes before Christ. Kung ang pagmamahal sa kanila ay magpapatigil sa iyo ng pagsunod sa Diyos, hindi ito yung tunay na pagmamahal. Loving Jesus more means you love them better in the long run. Yan ang sinasabi na first, Jesus must be the first in our life. Wala na pong iba. Yan ang sinasabi. And then in the last one, in verse 38 to 39, carry your cross. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay not only yung acknowledge Him, walang itinatago, magkaroon ng peace, hindi ang swords, at higit sa lahat, si Jesus ang una sa lahat. Jesus must be the first. And of course, kalakip noon to carry your cross. Alam natin na ang pagsunod sa ating Panginoon, ang cross ay simbolo ng pagsuko at sakripisyo. Hindi ito madaling pasanin, pero ito ang daan sa buhay, mga kapatid. Jesus says, if you try to save your life your own way, chasing comfort, fame, money, security, you will lose eternal life. But if you give your life to Him, lose it for His sake, you gain life that never ends. Mga kapatid, ang pagsunod, ang pagdidisipulo is a daily decision. Aminin mo siya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod. Unahin mo siya at pasanin mo ang iyong cross. Tiyak ang gantimpala, mga kapatid, ay hindi pansamantala. Ito ay pagkilala ng Panginoon at buhay na walang hanggan. So pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umagang ito dahil ang kanyang mensahe, maging mahirap man ang sumunod, ngunit kung meron tayong pagkakilala, sabi nga ng ating teksto kanina, no? The true faith is not just believing. It is living it out no matter what. Aminin mo siya, unahin mo siya, at sumunod ng buong puso. Amen at amen. Salamat sa umagang ito, sa inyong pakikinig at pakibahagi ng ating debosyon. Nawa sa inyong paglakad, sa inyong mga trabaho, saan man sulok kayo papunta, huwag ikahiya na ang Diyos ang ating tagapagligtas. Huwag ikahiya ang pagsunod sa Kanya dahil ito ang tama upang hindi magkaroon ng kamalian sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo manalangin. Lord Jesus, thank you so much. Thank you for calling us. Give us courage to stand for you. You put you first and carry our cross daily. Sa araw-araw na pag-carry ng cross, sa lahat ng bagay sa aming tatahakin, salamat dahil tinawag mo kami na kaakibat ng mga bagay ng mga pagsubok. Kaakibat ang lahat ng sitwasyon sa buhay.
Ngunit tulad ng iyong pangako, unahin ka lamang, manatili kang una sa aming puso. Mangyayari ang smooth and slowly and peacefully na buhay ng bawat isa sa amin. Kung kaya, Panginoon, pagpalain mo ang bawat mga anak mo. Pagpalain mo ang bawat iyong mga anak. Saan man sila paroroon, anuman ang kanilang gagawin, anuman, O Diyos, ang kanilang mga responsibilidad na ipinapatupad sa tulong po, O Diyos, sa pangangasiwa ng lahat, ang aming pagsunod ay tunay, Panginoon, na nakikita namin na Ikaw ang siyang gumagabay at kumakalinga sa bawat isa sa amin. Salamat, salamat, Panginoon. At pagpalain mo ang bawat iyong mga lingkod, ang bawat mga kaanib ng bawat mga iglesia na aming kinabibilangan. Ang matagumpay na buhay, ang kapayapaan na buhay na aming natatamasa ay nawa, Panginoon, ang manahan sa aming buhay araw-araw. Salamat, salamat, O Diyos, sa kalakasan at sa pananampalatayang meron kami. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Amen at amen. God bless us all po!